Nagkakatiwalaan, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Nung isang taon, ako at aking mga kasama sa trabaho na sina Jimmy Encarnacion at Angel Valderrama ay nakidnap. Akala namin ay hinarap na namin ang tiyak na kamatayan. Pero kami ay nakalaya. Nakita ko kina Jimmy at Angel ang tibay ng Pilipino. Gaya rin ng napakarami nating kababayan na dumaan sa iba't ibang klase ng trahedya. Sa harap ng sakuna ay ipinaglaban ang kanilang buhay at hindi sila sumuko. Dito nyo mapapanood ang kanilang mga kwento. Kadalasan pasahero ang hino-hold up. Ngayon, mismong pasahero na ang nambibiktima sa mga tsuper ng taxi. Focus na mag-asawang hold-upper. Magpapaparang na may edad ng taxi driver. Pagkatapos ng ilang kilometrong biyahe, pumipili ang mga ito ng madilim na lugar kung saan patatabihin ng taxi, saka magdedeklara ng... Ang mga taxi driver ay madalas maging biktima ng pinakapopular na krimen sa lansangan, ang panghuhold up. Pinapara ng hold-upper ang tsuper at nagpapahatid sa alanganing lugar para maisagawa ang krimen. Bagamat alam ng driver na si Dionisio Lanoy na madalas itong mangyari, hindi pa rin niya inakalang magiging biktima siya ng bayolenteng pang-hold up habang siya ay namamasada. Ngayong gabi, malalaman natin ang pinagdaanan ni Dionisio at kung paano siya nakaligtas sa isang biyahe na maituturing na tunay na bangungot. Ako si Ces Orenia Drilon. I survive. Magkano? 140, sir. Ito ba yan? Mayo 2009. Espesyal ang araw na iyon para sa taxi driver na si Dionisio Lahoy, 38 taong gulang. Bagamat coding, nagpursige siyang mamasada upang makabili ng bulaklak at kandila para sa puntod ng kanyang yumaong anak na si Jenaline. Ika 40 days na ito ng bata. Sumapit ang alas 10 ng gabi, binilang na ni Dionisio ang kanyang kita sa taxi. Nang malaman niyang halos may 1,000 na rin ang kanyang pera, nagpasya na siyang umuwi. Habang nagmamaneho pa uwi, may nakita si Dionisio na isang pasaherong pumapara sa kanya. Nagbaka sakali si Dionisio na madadagdagan pa ang kanyang kita, kaya't hinintuan niya ito. Sir, saan kayo? Tandang Sora po. Sige, tara. Pagparang niya sa akin, hinintuan ko, siyempre, tuntua rin ako. Uwi na talaga ako noon, di na ako ikot, uwi na. Eh, tinanong ko siya dito. Sabi niya, saan kayo po? Kasi gabi na po, sabi ko. Sabi niya, Tandansura lang po. Tama-tama madadaan. Oo, sabi ko, saan kayo sa Tandansura po? Sabi niya, sa iglesia lang. Saan sa iglesia? Sabi niya, sa sentral, harap ng pinto. Ay sige, okay po, tama-tama, pauwi na rin ako po.
agad ni Dionisio na makakadagdag sa kanyang boundary ang pagsakay ng huling pasahero ng kanyang taxi. Ayon kay Dionisio, disenteng manamit ang pasahero at hindi mukhang gagawa ng masama. Wala naman po kayong duda ng isura pa nung Wala. pasahero. Magalang masyado sa akin eh. Puro po yun. O ngayon, pagdating ko ng EDSA sa ilalim, sabi niya, dapat nag-C5 tayo. Sabi ko, ay wala na po. Wala na kasi layo ng C5, dito na tayo sa EDSA. O ngayon, panay sa text. Din fix. Panay, tingin ko kaya, siyempre gabi na. Habang bumabiyahe, may mga pagkakataong nagtatama ang mga mata ni Dionisio at ng pasahero sa rearview mirror. Nagsimulang maglaro ang isip ng driver. Hindi na maganda ang kanyang nararamdaman. Dito na siya nagsimulang kutuban. Iniistima nyo rin po. Tinitingnan ko, kasi gilid, ginanon ko yung mirror ko. Tumitingin sa akin, tapos fix naman siya. Sabi ko, masama yata ito ah. Meron na kayong kuto. Oo, sabi ko, pero inisip ko rin, hindi naman siguro kayo magalang pa. Dahil sa kanyang masamang kuto, pinaspasan ni Dionisio ang pagmamaneho. Hindi na siya mapakali sa biyahe sa kagustuhang maibaba na ang pasahero at tuluyan ng makauwi. Mag-isa lang po to. Mag-isa lang. Tuloy na ako. Pagdating ko sa Commonwealth, sabi ko, yoto na tayo dyan po. Sabi, oo. Yun lang sagot niya. Ngayon, pagdating ko sa Tandansura, siyempre, doon ako banda na eh. Tinabi ko na to. Nang makarating sila sa destinasyon ng pasahero, ipinara ni Dionisio ang taxi. Hindi na rin siya lumilingon sa kanyang sakay. Nang singilin na niya ang kanyang pasahero, hindi akalain ni Dionisio na isang madugo at bayolenteng bayad ang